Meron po akong ipaparinig sa inyo. Pinersonal na ni Amy Marcos, Senador Marcos, kapatid ng Pangulo, first cousin ni Speaker Romualdez, si Speaker mismo at ang Kongreso. Ganitong klase ang kanyang banat. Pinapapalitan niya eh. Dapat daw palitan ng Speaker eh. Ito ang kanyang speech at sinabi bago siya bumoto ng yes para sa pagpatay o pag-archive ng kaso ni Sara Duterte. Ang tindi po nito, parang lumutang yung walang demokrasya eh. Naging personal. Naging punong-puno ng galit at saka inggit ang laman ng speech nitong veteranang senador na nakapatid ni Pangulong Marcos. Kayo na po ang bahala kung ano yung masasabi rito. Haba kong pagsisilbi sa Kongreso sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Ayan, Hindi, Oo, yes. Ibig sabihin, archive, dismissal, parang ganon. Yan ang senador na Ilocana. O kayong mga Ilocana sa buong mundo. Matatanggap ba nyo yan? Binanata niya ang kanyang first cousin. Si Amy ay anak ni dating First Lady Imelda Marcos. Si Speaker ay anak ng kapatid ni Imelda Marcos, dating First Lady. So, first cousin. Magkasindugo yan. Pero tinawag niyang bonjing. Tinawag niyang parang baby crocodile, parang gano'n. Baby pa lang daw, parang kurak na. Baby pa lang daw, abusado na. Si Speaker ang tinutukoy diyan. Tinukoy na nga, palitan niyo Speaker. So sa nakikita po natin na inaasta nitong si Amy Marcos, parang alam nyo may naaalala ko. Kasi nitong mga nakaraang panahon ay sinasabihan nila si PBBM na may posibilidad daw po na magpasa o magpatupad ng batas militar. O tayo ay ibabalik daw po sa tinatawag na martial law. Pero alam nyo, sa pagiging mahinahon, sa pagiging makatao at pagiging tapat ni PBBM sa ating mga Pilipino, hindi ko siya nakikitaan ng pupunta siya sa ganong sitwasyon
na tayo po ay kanyang gigipitin at gagawin tayong batas militar o martial law na naman. Katulad ng ginawa ng kanyang ama. Napakalayo. Hindi ko nakikitaan ng ganyang pag-uugali si PBBM. Siguro kahit kayo naman, nakikita nyo naman kung gaano siya kung yung bang kahinahon, kung gaano kasibil, at kung gaano siya humarap sa mga tao, di ba? Wala tayong nakikitang aggression, wala tayong nakikitaan ng kanyang pagiging magaspang, ang pag-uugali. Wala eh. Ang nakikita lang natin kay PBBM ay ang kanyang kagustuhan na mailapit sa tao ang serbisyo ng taong bayan. Ngayon, sa mga salita na ito ni Amy Marcos, parang alam nyo, sa tingin ko kung sakali si Amy Marcos ay maging mas mataas pa sa senador ang kanyang magiging pwesto sa gobyerno, kunwari siya ay magiging presidente, baka posible pa na siya ang magpatupad ng martial law. Si Amy Marcos ay parang may potensyal na maging diktador. Kasi alam nyo, yung kanyang sinabi sa Senado, yung kanyang suhestyon para sa Kongreso, hindi po yun isasuggest ng isang tao na may kagustuhan na siya ang masunod. Kasi hindi mo pwedeng utusan o diktahan ang isang Kongreso, lalo na at hindi ka naman kasali dito sa mababang kapulungan. Hindi mo pwedeng diktahan ang mga tao sa Kongreso kung ano ang kanilang gustong gawin, kung sino ang kanilang gusto nilang maging leader. Diba? May sariling entidad ang Kongreso. Malaya sila sa kanilang mga ginagawa. Hindi sila pwedeng utusan ng kahit sino man. Diba? Kaya, yung suhestyon na yan na sinasabi ni Amy Marcos, alam nyo nung nakita ko siyang nagsasalita ng ganyan, parang pakwela pa siya, diba? Parang pa demure effect na parang nasa Itbulaga ang datingan niya na para siya nagpapatawa. Diba? Yung tinawag niyang bonjing, si Speaker Martin, tinawag niyang sanggol na malaking sanggol o dambuhalang sanggol, di ba? Mga ganon, di ba? Alam niyo po, yan ang isang tao na ang gusto niya siya ang nasusunod. Katulad na nga lang dito ngayon sa nakikita natin. Alam natin na si Amy Marcos ay mas matanda kay PBBM. Si Amy Marcos ang panganay. Di ba? Pero dito sa nakikita natin, parang gusto talaga ni Amy Marcos siya ang nasusunod eh. Ang gusto niya, hawak niya sa leg si PBBM. Kung ano yung gusto ni Amy Marcos, yun dapat ang masunod. Diba? Alam niyo sa totoo lang, si Amy Marcos lang naman ang may gusto na i-partner si PBBM kay Sara Duterte. Alam niyo po, kahit sino ang i-partner kay PBBM noong 2022, mananalo. Kahit sino i-partner. Kasi nga po, iba ang aura ni PBBM noong 2022. Kahit barangay tanod lang, simpleng barangay tanod lang, ang i-partner kay PBBM gawing vice-presidente. Mananalo. Dahil yun po ang nakatakda. Kung sino ang i-partner kay PBBM, mananalo noong 2022. Kaya nga, mas nadala ni PBBM si Sara. Kaysa si Sara ang nagdala kay PBBM. Hindi totoo na si Sara ang nagpanalo kay PBBM. Hindi totoo yan. Kahit po bali-baligtarin natin, yun ang totoo. Kahit na kahit Silong Mejia ang i-partner mo kay PBBM noong 2022, kahit si Dagul, kahit sino, mananalo't mananalo dahil nga po sa lakas ng kandidatura
ni PBBM noong 2022. Napakalakas ng kanyang kampanya noon. At buong Pilipinas siya ang gusto na maging presidente. Talagang siya ang kumbaga sinisigaw ng taong bayan noon. Actually nung ako po ay sumama kay Yorme Isko Moreno. Ang aking sinilip at tinignan kasi kay Yorme Isko Moreno noong 2022 ay ang kanyang nagawa sa Maynila. Pero alam nyo, after election, nung meron na akong mga nakakausap na mga matataas na tao sa community ni Yorme Isko Moreno at sa community ni PBBM, mga nakakausap ko ng mga tao, doon ko napagtanto na kahit sino pala talaga ang lumaban kay PBBM noong 2022, malakas talaga ang kanyang kampanya. Malakas talaga ang posibilidad ng pagkapanalo ni PBBM. Dahil nga po, yung tamang pagkakataon na yun right time, right choice of ng posisyon, tamang pagkakataon, tamang panahon, nagkatugma-tugma lahat. Nagkatugma-tugma lahat. Yun po ang napagtanto ko. Kaya kahit na ang isang Yorme Isko Moreno na napakalakas sa tao, napakalakas sa Maynila, na ipakita niya ang kanyang mga nagawa na talagang ang blueprint o ang plano for 10 years pero nagawa niya in one term. Nahigitan po ng napakaraming boto ng isang PBBM dahil nga po yun talaga yung yung tamang panahon ni PBBM. Parang it's now or never nung panahon na yon ng 2022. Kaya kahit po ang i-partner pa diyan kay PBBM ay si Raisa May Dizon, mananalo din na vice presidente. So ang gustong palabasin ni Amy Marcos, si Speaker ang dahilan ng impeachment. Hindi siya nakatingin sa mga posibleng graft in corruption ni Sara Duterte. Hindi siya nakatingin at walang pakaalam sa 612 million pesos confidential intelligence fund. Wala rin siyang pakaalam sa suhulan ng 50,000 pesos monthly sa loob ng 9 months sa mga opisyalis ng Department of Education. Wala rin siyang pakaalam sa banta at pinag-utos na patayin ng kanyang kapatid na si Marcos, First Lady, at si Speaker Romualdez. Na no joke, sabi ni Sara, noong November 23, 2024 sa kanyang media conference. At inamin niyang no joke, hindi daw bibiro. Totoo yan, may inutusan siya. Sa kay Amy, baliwala yun. At ang kanya sinisisi at pinatatanggal pa at dapat daw palitan. At yung daw trabaho ng Kongreso ay iba kung hindi gusto lang ipaghihiganti at paghihiganti at inggit. Bakit ka naman maiinggit kay Sara? Ba't ka naman maiinggit sa mga Duterte? Nakakulong na nga yung matandang Duterte. Si Sara nga may mga dapat ipaliwanag, hindi nga nyo bigyan ng pagkakataon. So ano ito? Amy? Yung sinasabi mong bahagi ng yung yes o oo na i-archive ang kaso, hindi yan lang pagsunod sa Supreme Court. Binobola mo kami. Binobola mo ang taong bayan na sinasabi mong sumusunod ka sa Korte Suprema. Hindi. Meron kang personal na galit sa pinsan mo. Meron kang personal na galit sa mga congressman dahil ang kaibigan mo si Sara ay inimpeach ng Kongreso. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa. Sa aking opinion, ganyan ang dating. Kunwari pang ginagamit mo yung initial ruling ng Supreme Court, hindi naman final yon. Pero lumabas din sa iyong speech, may galit ka, may malalim na galit ka, may malalim na inggit ka. Yung kadugo mo, nilalaglag mo, sinisiraan mo. Sinabi pang bonjing, baby palang busog na ano yun? Nasaan ang katarungan doon, Amy? Kaya kayong mga Ilocano, sa buong mundo, hindi lang sa Ilocos, yan po ang inyong ka-Ilocanohan. Yan ang inyong kababayan. Pero wala tayong magagawa. Ginawa pa rin senador yan ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon. So wala nang gagawin yan na pagsuporta sa Marcos administration. Puro batikos na ang gagawin yan. Diba? Ganyan po ang katindi
ang isa sa mga Marcos na si Amy na talaga hong garapal ang pagsuporta sa mga Duterte at kahit kamag-anak binatikos na niya. Pinipersonal pa. Ano inyong masasabi diyan? Ganyang kadumi ang politika sa Pilipinas. Ganyang kasama ang sistema ng ating gobyerno. Kaya hindi ako nagkamali at aking paninindigan. Kailangan baguhin na ang saligang batas. Itigil na itong presidential system of government. Kailangan baguhin ang saligang batas. Magpunta tayo sa federal o parliamentary system of government. Magkaroon ng prime minister, baguhin ang lahat. Bawasan ang kapangyarihan ng Senado at Kongreso. Ang prime minister ang bigyan ng sapat na kapangyarihan at total revamp. Total na pagbabago. Hindi lang top overhaul. Talagang i-overhaul lahat ng gobyerno. Kasi kung ganito ng ganito sa matagal ng panahon at manatili pa rin ang ganitong sistema, patuloy na maghihirap ang Pilipino, patuloy na mamamayagpag at magpapayaman at yayaman ang mga naghahawak ng kapangyarihan. Patuloy din ang pambubudol, patuloy din ang panlilinlang na kunwari makatao, makabayan ang ating mga politiko kung ganito ang sistema. Yan po ang aking opinion at analysis sa nangyayari. Please like and share. Subscribe kung hindi pa. Alam niyo, sa totoo lang, meron nga akong chinat na isang kaibigan ko Kasi wala po akong maisip na dahilan kung bakit magiging galit na galit ang isang Amy Marcos sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Si Speaker Martin ay wala namang ginagawang masama. Diba, buti sana kung si Speaker Martin binabanatan si Amy Marcos. Buti sana kung si Speaker Martin bilang Speaker of the House of Congress, diba, hindi kumikilos, hindi nagtatrabaho. Kasi alam nyo, yung bonjing, di ba, parang laro lang yan ng laro, di ba? According dun sa movie, kapag tinawag kasi sa amin na bonjing, sa amin, sa Bulacan, sa Eskinita, kapag tinawag na bonjing, parang isip bata, walang ibang inisip kundi maglaro. Si Speaker Martin, hindi naman ganun Nagtatrabaho naman, kumikilos naman. Alam niyo, sa totoo lang, dahil nga sa wala akong maisip na dahilan kung bakit magagalit etong si Amy Marcos kay Speaker Martin, ang naisip ko, baka na-brainwash na. Na-brainwash na ng todo etong si Amy Marcos. Maaring dati na siyang buwiset kay Speaker Martin, meron siyang panibugho, meron siyang lihim na galit, lihim na inggit, lihim na inis, lihim na irita. Kay Speaker Martin. Kaya po, ang nangyari, after niyang makakausap ng mga tao na anti-Speaker Martin, ayun na. Diba, lumabas na ang kanyang, kumbaga, lihim na galit dito sa tao na ito. Kasi merong pong ganong mga tao na hindi maiiwasan, na kahit nga sa mga magkakapatid, kahit nga sa mga magkakamag-anak, kahit sa mga kahit sa mga magkakapitbahay, kahit sa mga magkakaibigan, di ba, merong tao na merong lihim na galit sa iyo na merong lihim na inggit. Mapapansin mo naman yan, yung mga sarcasm na salita sa iyo, di ba, lagi kang pinupuna, lagi kang sinisisi, medyo nagtitimpi lang yan, pero at the soonest na meron yung makausap, na mga tao na ayaw din sa iyo o galit din sa iyo, magsasama-sama yan. Para ikaw ipabagsakin. Diba? Yun ang nangyari kay Speaker Martin. Yun ang nakikita natin na si Amy Marcos, baring matagal nang may buwiset kay Speaker Martin, matagal nang may galit, may inggit. Ngayon, nakausap niya si Digong, si Sara Duterte, di ba? Ang mga Duterte nakausap niya, ang mga kaalyado ni Duterte nakausap niya, kaya lalong, di ba, lumabas na lalo yung galit at ngayon, di ba, binabanatan niya na binabanatan si Speaker Martin. Kasi, alam niyo po, ang pagkainis ni Amy Marcos kay Speaker Martin, hindi po normal.
Dahil sila'y magpinsang buo at buti nga sana kung nakikita natin si Speaker Martin ay walang ginagawang mabuti para sa bayan. 'Di ba? 'Yun, siguro kahit ako kampihan ko si Amy Marcos kung nakikita ko na nakatunganga lang si Speaker Martin na parang talagang bonjing na walang ginagawa, 'di ba? Pero hindi, kabaligtaran. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang masyado nang sinisira si Speaker Martin, masyadong binabanatan. At ngayon nga po lumabas pa ang pagiging diktador ni Amy Marcos na kung saan inuutusan pa niya ang mga tao na nagluklok kay Speaker Martin na tanggalin ito. Hindi ba naisip ni Amy Marcos na ang kanyang pagsasalita na ganyan ay babalik sa kanya at iisipan siya ng masama ng mga Pilipino? Diba saan ka nakakita nun? Kahit na senador ka, wala kang karapatan na utusan ang mga kongresista na tanggalin si Speaker Martin dahil nga yan ay inihalal ng Kongreso. Nako, lalong mabubuwisit si Amy Marcos kapag si Speaker Martin ang magiging Prime Minister. Kapag binago ang saligang batas. 'Di ba? Pag binago ang saligang batas at naging Prime Minister si Speaker Martin Romualdez, nako po. Lalong buwisit na buwisit siguro si Amy Marcos. Mawawala na ang mababawasan ng kapangyarihan ng Senado. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang lalong nagiging komedyante ang dating ng mga pro Duterte o Duterte Black. Mga nagiging komedyante sa Senado, mga nagiging pabigat, mga nagiging mga parang mga walang kwenta. Parang mga estatwa lang. Na mabuti pang wag na lang magsalita kasi kapag nagsalita wala namang sasabihing matino di ba? Kaya nako talaga. Ang Senado ngayon hindi naman buong Senado, yung ilan lang na mga senador, yung 19, mga nagiging na po sila, mga nagiging protector na po ng mga kawatan. Alam nyo, sabi nga ni Sara Duterte, gusto niya ng bloodbath diyan sa impeachment trial. Pero hindi po mangyari. Alam nyo, sa totoo lang, itong tapang-tapangan nila na matuloy ang impeachment, pagbabalat kayo lang yan. Kunwari lang na gusto talaga nilang matuloy ang impeachment. Pero, kapag natuloy kasi ang impeachment, lalabas ang napakaraming ebidensya, ilalatag ng prosecution ang napakaraming mga katibayan ng mga katiwalian, katarantaduhan, kabulastugan, kagaguhan, katarantaduhan na ginawa ni Sara Duterte. Ngayon, may iba ang naratibo at perspective ng tao laban kay Sara Duterte at baka sa 2028, hindi na siya maging presidente. Kaya po ganun. Diba? So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you, Sir Mike Abe, sa yung video na aking reaksyonan. Ingat po kayo. Nasaan mang palig kayo ng mundo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.